So good day everyone. Today we're going to do a circuit diagram in FluidSim software with these sequences which has a push button 1, push button 2, push button 3 and the emergency stop push button. With these initial conditions A minus, B minus, C minus, D minus. So pag-open po natin ng FluidSim, we have these components po. First, ang gagawin po natin ay ang push button 1 sequence. So sabi dito is A plus B plus, then B minus C plus, A minus C minus, then B plus C plus. So una po natin gagawin is lalagay po tayo dito ng ating air preparation. So ito lang po ang ating ilalagay, tapos ito pong air pressure at saka po itong ating air service unit. So ang gagawin po natin is kukonect lang po natin sila isa-isa. So pag nakakonect po natin, sabi po dito is we have 4 actuators, which is the actuator B, A, B, C, and D. So mag-insert po tayo dito ng actuators, which is yung ating double acting actuators. So maglalagay po tayo ng 4 na actuators. Yan. So pag nalagay na po natin yan is mag-isip po tayo kung paano po natin magagawa yung unang sequence sa push button 1. So maglalagay po tayo ng 3N na valves or yung 3N way na valves. Ito po yung magsisilbing push button natin. Then maglagay na po tayo ng emergency stop button. So after natin maglagay ng emergency stop button, lagyan po natin ng 5N way itong ating mga actuators. Then, i-connect lang po natin siya isa-isa. So, after po natin makakonect yan, i-connect po natin siya sa ating source. Lahat po ng ating actuators. Then, actuator D. So, yan, ayusin lang natin. So, after nating makonect sila, ang purpose po nito is para po manatiling naka-retract ang ating mga actuators. So, dito po dadala yung mga hangin para po manatili yung mga actuators natin na naka-retract. So, lalagyan lang po natin to ng mga exhaust fan. So, after po nating gawin yon, isip po tayo ng paraan kung paano po natin mapapa-actuate ang A and B. So, sabi po dito, ang unang mag-actuate A and B, yun po ang ating unang sequence. So, ang gagawin po natin is mag-insert po tayo dito ng 5N sa push button 1. Yan. Tapos, ito po ang ating push button is i-connect po natin siya sa ating source na air service unit. Then, lagyan natin ng exhaust.
Para hindi tayo malito, lagyan lang po natin siya ng ating label. Push button 1. Then, lagyan din po natin ng label itong emergency stop push button. Yan. So, next naman is gagawa tayo ng way para makonect tong ating valves na 5N dito sa ating unang actuator para po magkaroon siya ng hangin para po mag-actuate. So, ayusin lang po natin to. Gagawin natin siyang pneumatics and spring return. Then, so after po natin siyang lagyan ng pneumatics, mag-iisip po tayo kung paano po ito magtutulak gamit itong pneumatics na nilagay natin. Itong 5N, i-reset lang po natin sa position, initial position, para po yung hangin is dumaan dito sa source na ito. Then, lagyan lang po natin ng exhaust. Yan. So, i-connect lang po natin itong push button 1 sa ating 5N na valve. After po natin yung makonect, maglalagay naman po tayo dito ng another 5N. Yan. So, set lang po natin siya sa first position. Then, i-set natin siya sa pneumatics and mechanically. Yan. So, connect lang po natin siya dito. Para dito po dadalo yung ating hangin. Para ma-connect natin siya dito sa actuator A. So, lagyan din natin siya ng exhaust. After nyan, gagamit tayo dito ng shuttle valve. Gagamit tayo dito ng shuttle valve para magamit natin siya sa susunod na mga push buttons or sa push button 3 and 2. Ang purpose dito ay para ma-connect sila sa source, sa iba't ibang source gamit yung mga push button natin para mailagay sila hindi lang sa push button 1. So, maglagay pa tayo dito ng shuttle valve. Ito naman ay para sa actuator B. So, isa pang shuttle valve. Then, isa pa dito. Then, isa pa dito. Yan. So, iisip tayo kung paano to may itulak. So, i-connect lang po natin siya dito. Then, ito. Then, dito. Connect natin siya dito sa after ng isang 5N. Yan. So, meron na tayong paraan para mag-actuate si A. So, A plus na siya pag pinilay natin. So, try natin push button 1. Yan, nag-actuate si A. So, iset lang natin siya sa 500 para medyo mabagal yung ating pag-actuate sa kanya. Then, lagyan natin siya ng
push button. And then, yeah. Lagyan din natin siya ng pneumatics para mamaya may connect natin siya sa emergency stop button para mag-reset yung kanyang initial position ng mga actuators. Then after nun, dito naman tayo kay B. So set din natin siya sa 500. Then, lalagay natin dito ay pneumatics and spring return. So, as you can see, parang katulad lang siya ng actuator B. Naka-spring return. So, isip tayo kung paano matutulak tong ating valve sa actuator B. So, maglalagay tayo dito ng connection sa actuator B gamit ang mga shuttle valve. So, pwede itong source na to ang gamitin nating pantulak sa actuator B. Kukonect lang siya natin dito. Then, isa pang shuttle valve. Then, another shuttle valve. Then, another shuttle valve. Then, kukonect na natin siya dito. Yan. Meron na tayong source para matulak itong valve sa actuator B. So, ipi-play na natin siya para ma-check natin. So, pindot C, push button 1. Yan. So, meron na tayong A+, B+ na sequence sa PB1. Ang sunod is B minus C+. So, ang mangyayari, habang naka-actuate si B, is magre-retract naman siya. And kasabay niya, mag-actuate si C. So, ang gagawin natin is maglalagay naman tayo ng panibagong connection sa C. Pwede itong isang 5M na to ang maging source natin sa actuator C para matulak siya. So, lalagyan ulit natin siya ng pneumatics and spring return. So, ang gagawin natin, mag-insert ulit tayo ng more shuttle valve para mamaya sa push button 2 and 3 may paglalagyan kayo ng mga connection dyan sa mga blank na shuttle valve. So, ito ang gagamitin nating connection. Kukonect lang natin siya dito. Then, itong 2 dito ulit. Then, itong 2. Then, isa pa. Yan. So, kukonect na natin siya sa valve ng actuator C. Yan. Pagkatapos is wait. Isa pang shuttle valve. Yan. So, mag-insert ulit tayo ng 3N para magawa naman natin tong A minus and C minus para bumalik si B. Yun. So, gawin natin is maglalagay tayo ng 3N dito. Purpose nito is para maputulan ito ng connection para mag-retract siya. So, mulang tutulak sa kanya dito.
So, ito is, isaset lang natin siya sa spring return and sa mechanically. Adjust lang natin siya. Yan. So, ito, connection niya is dito. Then, pati ito. Yan. Iset lang natin siya sa pneumatics and mechanical. So, after nyan, iseset muna natin tong mga actuator ng iseseta natin siya ng mga labels. So, A minus 0, then A plus to 500. Same dito sa ibang actuator. B minus, then B plus. Okay. Ito namang C. Then C plus. Wait. Yan. So, naset na natin siya. Ang gagawin natin is B minus and C plus. Puputulin natin ang connection dito sa B para mag-retract. Then, magkakaroon tayo ng connection sa C para mag-actuate. So, isip tayo para magawa yung pangalawang sequence sa PB1. So, ang ginawa natin is nagkaroon tayo dito ng connection para magkaroon ng source sa C. I-connect lang natin to source dito sa 3N. Then, lalagyan natin siya ng exhaust. So, pag nag-actuate na si A, pwede natin siyang putulan ng source dito para mapunta yung hangin kay C. So, isaset lang natin to para matulak yung ating 5N. So, gawin natin na siyang A plus. Yan. So, pag nag-actuate si A, babalik siya. Then, ito yung magiging position na. Yan, position. Then, dadali dito. Magkakaroon ng source si A para mag-actuate. So, balik lang natin. So, yan. Try naman natin i-play para makita natin. So, pindutin natin si push button 1. Yan. So, nakita natin B minus C plus. Pinatulan siya ng source dito. Itong A. Then, nagkaroon siya ng daloy ng hangin or ng source dito para magkaroon ng source C, actuator C. So, ang next naman natin is A minus C minus. So, ang gagawin natin is puputulan naman natin ng line niya siya dito and line sa actuator C. So, ang gagawin natin paraan is ito, ang source ng A. Puputulan natin siya dito. Ito ang gagamitin nating way para mawalan ng source A.
Then, ito naman, so, pag nag-actuate si B, or pag nag-actuate si C, pwede natin siyang ilagay dito. Lagyan natin siya ng C plus para itutulak siya, mawawala ng source A. So, pag wala ng source A, magre-retract siya. Then, ang isa pa ay C. Kailangan siya mag-retract. So, mawalan dapat siya ng source. So, try natin. I-play. Pinutin C, push button 1. Plus B plus, B minus C plus, and A minus C minus. So, yun. Gawa na natin. Ang last naman is B plus and C plus. So, ang last nung nating sequence A, naka-retract si A and B. So, ang gagawin naman is i-actuate natin si B and C. Paano natin gagawin yon? So, maglalagay tayo ng source dito. Yan. Nalagyan natin ng source C, B at C para mag-actuate siya. So, ang gagawin natin is ito. Ito ang magiging paraan dyan. So, naset natin siya sa mechanically. So, ang gagawin natin siya is itutulak natin siya pag ganun para dumaloy dito yung hangin. So, gagamitin natin ay A minus. Para pag-actuate ni A, itutulak naman niya ito. So, yun. Let's try ulit. So, pindot C, A plus B plus, B minus C plus, A minus C minus, then B plus C plus. So, okay na ang ating push button 1 na sequence. Then, ang gagawin naman natin is gagamitin natin ang emergency stop button. So, ang purpose po nitong emergency stop button is to reset or back to original condition. So, ano nga ba yung original condition natin? Ang original condition is ating A minus, B minus, C minus, and D minus. So, meaning, ito pong lahat ng ating actuators is hindi naka-actuate. So, parang mag-reset siya. Yan, nakaganyan lang siya. Pag pinindot natin ang emergency stop button. So, ang meaning, dito sa PB1, wala namang sinabi na kasali si D, so hindi man na natin siya gagalawin. So, back to dito sa ating emergency stop button. Lagyan lang natin siya ng push button. Then, lagyan natin siya ng mechanically. Yan. So, kukonect natin siya sa source para may hangin siya na magtutulak kung saan man magre-reset yan. Then, ito, dito natin siya i-connect sa push button 1 kasi para matulak niya ito and ma-reset. So, walang hangin na dadaloy dyan. So, reset lahat. Walang source. So, i-connect din natin siya dito. Kasi pag pinili natin to, lahat niya, pag natapos na yan, naka-position pa din siya ng ganito. Yan. So, kailangan natin itulak siya ng pagganon. So, i-connect din natin siya sa emergency stop button. Yun. Alin pa? So, ito
itong isang 5N. Ko-connect din natin siya dito. Yan. So, yan. Then, pag napindot natin to, kailangan bumalik din siya. So, ano nga bang pwede? Pwede natin siyang iset ito sa C minus. Kasi, naka-actuate naman yung C dito. So, pag umactuate si C, babalik to sa dati. So, babalik din si emergency stop button. Lagay lang natin dito si minus. Yan. So, yan. Nakasettle lang ating unang sequence sa PB1. I-play na natin. So, yan. Push button 1. A plus B plus, B minus C plus, A minus C minus, A plus C plus. So, pag pinindot natin to, yan, bumalik siya sa original condition natin kasi nag-reset yung mga bulbs natin dito. So, yun lang sa push button 1 na sequence. Pleasant day po, I am Riza May B. Septimo and I will be discussing yung practical exam po namin sa Fluid Sim, which is simulation ng sequence. Open ko lang po yung file. Downloads. And PB3 off. Yan. So far po, ito po yung nagagawa namin para sa aming simulation. And yung PB1 po is discussed na po ni Mr. Ian Evangelista. So now I will be discussing the lines and connection naman po ng PB push button 2 at push button 3. So as you can see here, we've been using actuator A, B, C, and D na may connected na mga throttle valve para sa flow ng air, and 5-way na valve na yung left side niya is pneumatically and yung right side naman niya is magnetically connected. We've been using a lot of shuttle valve din po para sa mga connections, and another 3-way na pneumatically and mechanically connected to each other. So ito po yung aming PB1, PB2 at PB3. Ito po yung aming air preparation and yung emergency stop button. So balikan lang natin yung paggana ng ating PB push button 1. So ipe-play natin siya para makita natin. Push button 1. So ang sequence niyan is una sa PB1 is A plus B plus. Ibig sabihin mag-a-actuate yung A, mag-a-actuate yung B. Ayan. Next, B and C. Tapos, A and C. B and C. Okay. Bale, pabagalin natin siya para makita pa natin. Set natin sa slow motion factor mga 7. Yan.
And sunod naman na i-explain natin is yung PB2. Play natin siya, then ipopost natin kada condition. Yan, medyo mabagal po yung laptop. So, next is PB2 naman, push button 2. Ito yung push button 2 natin. Papiliin natin yan. Ang first condition sa PB2 is mag-a-actuate yung ating B and C. So, as you can see here, connected siya sa 5N-way na magnetically at pneumatically connected sa ating mga shuttle valves here. Susunod natin yung pattern ng air mula sa ASU papunta sa push button, dadaloy dito sa 5N-way, and then dito sa isang shuttle valve here papunta dito sa ating B actuator, and another na connected dito sa 2 which is connected dito sa shuttle valve na to, ito, then flow siya dito papunta naman sa C which causes it to actuate. So, play natin. B and C mag-a-actuate. Yan. Tapos, ang sunod natin na condition sa PB2, after masatisfy yung B plus C plus na condition, did mag-actuate ng A at mag-retract ng B at C sabay-sabay. So, apply natin para makita natin yung flow ng air. Ayan. Post natin. So, ganun ulit. Pagpasok na air sa ASU, punta sa push button 2, and dito sa valve na to, which is connected sa maraming lines natin. Then, pupunta dito sa A, para naman siya yung mag-actuate. Connected siya sa mga shuttle valves here. And, kasabay naman ito yung retract ng ating B at C. Play natin. Yan. Actuate ang A, retract at B at C. So, after naman yan, ang need na masatisfy is C plus D plus. C plus D plus. Ibig sabihin, mag-a-actuate ang ating C, mag-a-actuate ang D, sabay after nung last nating condition. So, play natin. Ayan. Mag-a-actuate ang ating B at C. As you can see here, connected ulit sa push button 2. Then another shuttle valves here na connected ulit sa ating mga shuttle valve here. Yan, connected to sa ating C at sa D na mag-focus sa pag-actuate ng ating C at D. Yung ating air, flow ng air. Clear naman dyan. Maayos naman yung flow ng ating air, so play natin. Ayan, satisfy na yung C plus at D plus. Ayan. So, ulit, play natin ng medyo mabilis para makita natin. Stop. 5. Okay. I-play natin ang push button 2. Push button 2. Ayun, B plus C plus, then A plus, B minus C minus, lastly, C plus D plus. So, yan. Okay ng ating push button 2. So, stop natin.
To continue yung PB3 natin na discussion, check muna natin kung after ng connections na nangyari sa PB3 is okay pa rin ang flow ng air sa push button 1 at push button 2. So, bali, play muna natin siya para ma-check. Ay, hindi kita. Yan. Push button 1. First, connection natin. Okay. Activate siya. Then, B and C. Tama. Then, A at C. Magre-retract. Then, B at C mag-a-actuate. Yan. Okay pa din. Ang ating push button 1. Check natin ang ating push button 3. Push button 2, I mean. Yan, B and C. Okay siya, mag-a-actuate. After nyan, A, B, and C. Yan, tama. Then, last condition sa ating PB2I, C at D mag-a-actuate. So, yan. As you can see, okay pa naman yung flow ng ating air sa ating push button 1 and push button 3. So, explain naman natin yung connection dito sa ating push button 3. Start natin. First condition is 2. Dapat mag-a-actuate yung A at B natin. On natin yung push button 3 and pause para makita yung connection. Yan, mula sa ating air prep papuntang push button 3 connected dito sa mga valve here na connected sa ating pneumatically side ng B at connected sa ating pneumatically side ng ating A para sila ay sabay na mag-a-actuate. So, i-play natin. Yan. And after nyan masatisfy A plus B plus, next condition sa PB3 is A minus D plus C plus. Bali, A magre-retract, C at D mag-a-actuate. Sabay-sabay yung tatlo. So, i-play natin para makita ulit natin yung flow ng air. Ayan, pause. Again, PB3 ulit dadaloy ang ating air papunta sa ating valves na connected here sa pneumatically side ng ating C at D. So, ang daloy ng ating air sa actuator A dito connected sa 1. That's why yung air dito is mag-exhaust sa pneumatically side niya, causing it to retract. And while yung C at D naman natin ay mag-actuate. So, sabay-sabay sila dapat masasatisfy. Yan. Okay na ang ating second condition sa PB3. Third condition is kailangan nating mapa-retract yung B at C. Ibig sabihin, connected naman siya, walang magbabago sa mga connection dito. Kailangan mag-exhaust ng air sa B at C natin. So, walang mga connection dyan. Dito lang siya sa ASU, connected yung ating exhaust. Play natin. Ayan. Walang mga connection dito. Nag-stuck yung air. Kailangan ma-exhaust sa B at C para mag-retract. Last condition. We have A plus, B plus, C plus. Bale, mag-a-actuate sila ng sabay-sabay. And yung connection natin dito, yung flow ng air dito, magtutuloy-tuloy na siya. So, from push button 3, connected to mga valve na to. And naglagay tayo dito ng dual pressure valve na connected sa ating A. And kinonect din natin yung shuttle valve ng B at C dito para sabay-sabay sila na mag-actuate. So, play natin. Yun.
satisfy naman yung condition ng ating PB3. Ulitin natin, dire-diretso dapat yung flow. Let's check. PB3. Ayan, PB3, A plus B plus. Okay. ADC, A, D, and C. Tama. B and C natin magre-retract. Exhaust dapat ang air. Okay. And lastly, A, B, C sabay-sabay mag-actuate. And that's it. Okay na ating PB3. And yung whole process, kasama yung emergency stop button, ay may explain ulit ni Mr. Ian Evangelista. Okay, stop recording. So, hello ulit everyone. So ngayon, nagawa na natin ang tatlong push buttons na may connections with emergency stop button. So, gagawin natin ngayon is itatry natin silang lahat kung nagana. So, let's start with playing and test natin ang PB1. So, PB1, A plus, B plus, B minus C plus, A minus C minus, B plus, C plus. So, try natin. So, yun. Then, emergency stop push button. Yan, bumalik yung kanilang initial condition. So, next is push button 2. B plus, C plus, A plus, B minus, C minus, C plus, D plus. So, push button number 2, click. So, yan, gumana naman siya. So, then, ano naman, emergency stop push button. And, bumalik siya sa initial condition niya. So, ang next natin is push button 3 with sequence of A plus, B plus, A minus, D plus, C plus, B minus, C minus, then A, B, C plus. So, meaning, lahat ng ating actuator sa push button 3 sa huling sequence is naka-actuate. So, let's try. Yan, so, gumana naman siya. So, let's push the emergency stop button. Yan, so, bumalik yung kanilang initial condition. So, meaning, yung ating circuit diagram is functional. So, meaning nagana naman siya. And, yun po. That's all for our practical exam take home. So, yun lang po and thanks for watching our video.